Yon, left low nga. Pakagat lang. Believe na ba kayo? Matagal na akong nabakante sa shooting. Kaya balik, tudla ako dito sa aming firing range. Ang una kong gagawin ay mag-dry practice sa layo mo na 10 meters para makita ko kung ang accuracy ko okay pa rin, no? So dry practice mo na bago ang live fire. Okay? Dry practice. I-review muna natin ang lahat ng shooting fundamentals. From stance to grip. Ang palatandaan ko tama ang aking ginagawa. Hindi magalaw. Maliit lang yung wobble area. At pagkalabit ko, walang jerking. Andun lang yung aking frontside. At kung puputo ako ng 3 to 5 rounds, dapat magtabi-tabi. In this case, doon sa letter A. Wala mo ng speed. Balik ako doon sa basics. Hindi yung pupunta ka sa range, nabakante ka na nga, ang gagawin mo naman, bilisan mo kagad ang putok. Paramihan kagad ng bala. So, ang akin, back to basics. Kasi yun ang foundation mo ngayon bago ka pumunta sa speed. So kapag mapatabi-tabi natin ang bala, palatandaan andun yung accuracy. And then from 10 meters, pwede ka na mag 15, 20, 25 at kung lagyan mo ng speed, ready up mo na dito, 45 degrees up, tok, tok, hanggang sa bilisan mo na, yung split, tok, tok, hanggang sa pagmalapit, tutok. So, gradual dapat ang proseso. Okay, ngayon subukan natin, mag-shot group tayo, 10 meters. Andun sa letter A, tama natin, pero medyo hitting right. Gumagalaw. Andun pa rin. Andun pa rin. Andun pa rin. Pwede na. Pero para sa akin, dati, kaya ko yan na halos 1 hole lang yan. Okay? Medyo maluwang yan. Pwede na, pasado. Huwag tayong masaya dahil pasok sa alpha. Sa layo na 5 meters o 10 meters, dapat, doon lang dapat sa isang... Okay, so ngayon, dahil naintindihan natin, may alibay ako, matagal ako hindi nakaputok. So it means na ang muscle memory hindi ko pa nakuha. Yung shot placement ko medyo mayroong deviation, so kailangan practicing ko pa ulit. Another dry practice, then putok ulit. Meron kami isang bala dito, 147 grains, mabigat. At yung kanyang powder ay 3.7 grains. Titingnan ko kung maayos man tama ko at kung tabi-tabi ba siya. Okay? Let's see. Tingnan natin kung anong performance nun. Madikit yung tatlo, may wala yung dalawa. Pero hitting right ako Ano kayang dahilan bakit hitting right ako? Subukan ko ulit mamaya. Okay, tapal. Ang isang tandaan natin na lesson sa shooting,
yung ating baril na gagamitin ay may bala na akma para sa kanya. Generic lang yon na ginagamitan natin ng ball ammo. Pero kung hinahabol natin yung accuracy, dapat timplahin mo yung ammunition for your gun. At yan ang purpose kung bakit inaaral din ang internal ballistics, pati yung pag-handload ng ammunition. Pero kung may suki kayo na magaling mag-handload, kagaya ng arms core at throw weight, huwag ka na lang mag-reinvent ng wheel. Magpa-load ka na lang sa kanila. Pero kailangan pag-usapan yung mabuti. I-test directly doon sa paggawaan, kung may firing range sila, kung akma ba yung bala na ginawa nila para sa'yo. And of course, kung nagko-compete, kailangan pumasa sa chrono. Importante yon. Hindi yung below, minor. Minor na below pa. Okay, so subukan ko uli. Mapa-shot group natin. One round. One hole, sir. One hole. Maganda mag-load si Jay, ah. Touching. Yan natin. Yun ang sinasabi ko. Pag mag-load tayo ng ammunition, ang shot group dapat ganito. Lalo kung 5 meters ko tirahin yan. Remember, this is 10 meters. So, andito. Ang tawag dyan, touching shot group. So, ito, may humiwalay lang na isa. Oh. Andito yung lahat. Okay. Doon ang aking aiming point. Accuracy lang tayo, dahan-dahan. Doon pa rin, sir. Ano clock? Parang hitting right high ako. Tingnan natin. Kaya pala hindi ako tatama sa star. Nag-aim ako dito, hitting right, oh. Yan, oh. Pero, tingnan nyo. Shot group. Yan, oh. Magkatabi. Pero, andito siya. Okay? Madikit lang siya sa malapit. Pero pag sa malayo, hitting high, right. So, ngayon, natamaan natin ang target hitting up, right. So, kung gusto ko patamaan yung star, ang ibig sabihin, aim left low. O, subukan natin ngayon. Huwag lang ako magkamali. So, mag-aim ako sa left low. Yan natin kung tatama tayo. Firing. Firing. Wala. Hit. Yon, left low nga. Pakagat lang. Pakagat. Isa pa? Confirm? Hit. Believe na ba kayo? So, ano ang mga lessons na makukuha natin doon sa video na ito? Una, kung matagal kang hindi pumuputok, nawawala yung shooting accuracy. Dahil yung muscle memory mo, nawawala yan. Ika pa nga, marksmanship skill is a perishable skill. Kailangan mong practicein all the time. At ang purpose, para yung baril at saka yung katawan mo, ay gawin mong iisang system. Okay? Magiging extension ng iyong body ang iyong baril. Kapag nagagawa mo na yon through constant practice, easy na lang. Parang second nature mo na lang yung mag-aim, yung ano mo, yung hand and eye coordination. Pag-aim, putok, sumabilis. Dahil lagi ka nagpa-practice. Pangalawa, yung ammunition. Importante na matest mong mabuti ang ammo na gagamitin mo doon sa mismong baril. Hindi yung bili lang tayo ng bili, kesyo mayroong ball ammo, original, galing sa kung saan-sang bansa, o local man yan, o kaya mayroon ng mga ready-made na mga hand-loaded na mga ammunition, kuha ka na lang, akala mo gagana sa baril mo. Baka magloko, mapahiya ka lang, o kaya madismaya ka lang, gumastos ka sa competitions, pero puro fumble ang nangyari doon sa laro. O kaya kung saan-saan tumatama yung bala dahil hindi pala akma. O kaya magluloko, hindi siya mag-cycle ang yung baril. So, dito sa video
Lastly, importante yung gradual ang proseso ng pag-practice, pag-regain ng iyong marksmanship skill. At nakikita ninyo, nagsimula muna ako sa deliberate fire. Shot group muna. Later on, lagyan mo ng distance, and then sa next part ng ating video, lagyan natin ng speed. Ganyan ang proseso. Ako na matagal na puputok, pero matagal na rin na bakante, kailangan back to basics. Kita-kita sa sunod.